Ang ating kwentuhan napapakinggan kahit saan. Samahan niyo ako sa bawat kwento na pwede natin pag-usapan. At sa bawat kwentuhan, lagi kang kasama. Ako si Gab Humilde Villegas at ito ang Kwentuhang Random, the podcast. Welcome po sa isa na namang episode po ng ating kwentuhan. And my name is Gab Humilde Villegas and welcome to Kwentuhang Random. Ang episode natin ngayon, medyo interesting tong part na to kasi time na, yun din, nasa Facebook din ako, ay may mga nakikita ako sa newsfeed ko na pictures ng mga trend and marami rin yung mga nagpo-post about the history of our railway system. So this time, may makakasama tayo ng mga miyembro ng Philippine Train Enthusiasts and Rail Fans Club. So ayun, welcome guys to the show. And maaari ba kayo magpakilala sa akin? Isa muna tayo. So, good afternoon po sir. Ako po si Miles Emmanuel Santos, member po ng Peter. Okay, good afternoon sa inyo lahat. Lalo na po sa mga nakikinig po na yun. Ang aking pangalan ay Anthony Miles Jacob po. Ako po ay isang miyembro ng PTERC. Good afternoon po everyone. My name is Walter Cian Castelo and member po ng PTERC. So ayan, good afternoon po. I am Carl Vincent Gianco, one of the assistant researchers po ng Philippine Train Enthusiasts and Rail Fans Club. Magandang hapon sa mga nakikinig. Ako po si Carl Lenin Estoesta, member po ng PTERC at isa sa key founders ng Train Featuring Channel sa YouTube. Magandang hapon po sa ating mga listeners. Bali, ako po si Nathan Josh Ingalan, isa po sa mga member ng PTERC. Tanong natin si Carl Vincent. Kailan nag-start yung pagbuo nitong PTERC? So yun, Peter started kasi way back 2014 pa, wherein the majority of the group members actually are mga working yun at that time. The focus of the group at that time to 2014 was mostly about PNR lang siya. And as time progressed, dumadami yung members ng grupo. We expand na rin yung scope ng studies na ginagawa namin from PNR alone to LRT, MRT, and other industrial railways ng Philippines. Medyo curious lang din ako kung paano ba maging isang train spotter. Medyo napapaisip ako na usually they are just posting, maglalabas din sila ng photos online sa Facebook. Medyo na-amaze lang din ako na pati yung mismong body nung bago nung PNR, bago nung ano mang trend nakapost din doon. So paano yung ginagawa ng isang train spotter? Actually, being a train spotter, wala siyang pinipiling edad, gender. It's open to everyone. Basically, this is a hobby na kung saan we take photos, video, or take down notes ng mga train numbers or ng mga trains natin sa Philippines. And actually, if nakakapunta ng ibang bansa yung member, they can take opportunity to bisitahin yung linya doon and be a train spotter. So basically, it's taking photos or videos ng trains natin. Next one, ito naman, para sa lahat to, kailan nyo na-start o kailan kayo nagsimula ng karon kayo ng hilig pagdating sa mga trends? Sige, na tayo. Kay Anthony Miles na. I started having interest in trains since 9 years old. As my Japan surplus po sa malapit sa amin, kaya I started collecting some trains po aside po sa mga airplanes po. And also as times goes by, recently po na naging hilig ko rin po yung railways kasi malaking ambag ito sa ating ekonomiya at lalo na po sa history ng ating bansa. Naman, Asia naman. Nagsimula pa ako mga age of mga almost 2 decades na po since malapit sa akin ang release ni PNR since taga Santa Rosa naman ako. Then until now, nagsisimula pa din ako
nagsimula lang ako mag-research ng mga notes na sobrang dami pa ng lines na ang laki ng coverage ni PNR. So hanggang ngayon, I'm still fascinating and still looking forward sa lahat ng red lines sa Philippines. Yeah, si Walter naman. Way back since childhood ko po, mga probably 5 or 6 years old po ako noon. Lagi po kasi ako nasasama rin po ng father ko pag pupunta kami ng North EDSA or sa Ortigas po. Usually po kasi sinasakay namin ay LRT1 and MRT3. So bali, napukaw po yung interest ko sa rail fanning since po nung nasasakay na po ako nung 5 years po ako. And ayun, growing na rin po, na fascinated din po ako sa Philippine National Railways since nakikita ko rin naman po siya sa tuwing tumatawid po ako ng Blumentritt. At yung po, doon po ako, napukaw po yung interest ko sa pagiging rail fan po. Ito naman, si Carl Vincent. Sa akin, ang story ko is actually it started nung younger years ko pa. Kasi ang both parents ko kasi are working in the railway sector na. So, na-influencean nila on their job. So, hanggang naging, pinagpatuloy ko siya, naging career ko na siya. And ito na rin yung tinitake ko sa college na career na degree. Yes. Okay, Miles naman sunod. Hello, ako po si Carl and nagsimula po yung fascination ko sa trains since 2019 nung pumupunta kami sa Glorieta para tumugtog. Sumasakay ako ng Espanya to De La Rosa. Nagsimula lang ito ng konting curiosity hanggang sa sinearch ko na yung mga bagay tungkol sa tren. Tapos hanggang sa nag-decide na akong gumawa ng isang YouTube channel na nagpo-post ako ng mga trains doon. Ito, kay Miles naman. So, good afternoon po, sir. Mm-hmm. Nagkaroon po ako ng interest sa tren. Mula po, ever since po na talagang bata, kasi maliit na bata po talaga ako. From, let's say, 2 years old, 3 years old, gano'n. Talagang simulat pinanganak talaga ako, sir. Mahilig na talaga ako sa tren. Then, mga around 2018, sir, nag-start ako ng channel ko na nagpo-post ako ng mga videos ko ng PNR. Well, unang train spot ko po ng PNR is sa De La Rosa Station nung sumakay po kami ng lolo ko galing Makati. Then after nagtuloy-tuloy na po. PNR has done a big influence sa childhood ko since malapit kami sa Riles nakatira noon sa Tayuman, sa Tondo. And lagi ko silang naririnig at nakikita. Same goes sa LRT2 na napakalaking bahagi rin ng childhood ko dahil lagi po kaming sumasakay po mula Santolan hanggang Rector or kung saan man po kami pupunta. And as of now po, yung channel ko still growing pa po and kakaspot ko lang din po kanina ng mga ilang PNR trains sa Tayuman. Kay Nathan tayo punta. Ako po nag-start po ako na magkaroon ng interest between the trains po when I was like 5 years old po nung unang sakay ko po sa LRT Line 1, which is sa tandang-tandang pa po is yung mga first gen cars noon. So after po noon, habang tumatanda po ako, parang mas napapansin ko po na mas naging align po ako more on trains, which na nag-pay po sa akin para yun ang magsilbi kong future career na natahakin ko po as a railway engineering po. And ang first ko pong siguro kinuha photo po, ito lang po siguro 2022 after the pandemic po yun. And yung pinaka-unang photo ko po ng trainset sa aking phone po, which is the first gen cars of the MRT Line 3 o yung kinala po natin as Tatra trains. Doon po nag-start mas lalo akong nagkaroon ng strong na parang ito yung tatahakin ko na hilig ko at ito yung gustong-gusto kong gawin is yung kuhanan ng pictures yung mga trains at maipakita sa ating mga kababayan na kung gaano kaganda at ka-efficient yung ating mga railway systems at kung paano pa dapat natin ito gawing mas efficient at accessible po sa lahat. Since may mga kasama tayo dito na railway engineering students, by the way, aside
Aside kay Carl Vincent at kay Nathan, sino pa sa inyo ang mga nag-aaral ng railway engineering? Since naging curious din ako when PUP offered also railway engineering way back, I think 2014 or 2015. So, sino sa inyo yung mga railway engineering students aside sa dalawa? Ako po si Carl Lenin is student po ng Bachelor of Engineering Technology major in Railway Technology sa TUP po. Similar po dun sa Railway Engineering. Para doon sa mga railway engineering students na kasama natin, ano yung mga usually na ginagawa ninyong pag-aaral pagdating sa railways? Medyo interesting din kasi yung course. So, it will be something interesting para doon sa mga aside din sa mga railway fans and yun din, gusto maging engineer someday. Okay, mauna muna tayo kay Carl Vincent. Sa pag-aaral, actually, kasi yung course ko is specialized siya into the rolling stocks or basically yung train. Ang ginagawa ko kasi dito is that meron kasi kaming actual train dito sa university na pinapayagan kaming galawin siya. At the same time, for example, may isang cases na pinag-aralan namin is yun sa train bogie. Ina-apply ko to dun sa mga existing natin na railway lines. Like, tinitingnan ko ano yung difference nila and such. So, more on practical yung ginagawa ko na pag-aaral sa railway natin. Parang, titingnan ko ano yung theoretical, what's the the theory na approach. Then, mag-observe din ako sa actual rail lines natin kung ano yung ginagawa nila and ano ba yung may mali ba or something na needs to be updated na or to be corrected. Mga ganong approaches na sa pag-aaral. Okay. Carl Lenin naman. Sa school po namin, nagsimula po kami sa rolling stocks. Tas meron din po sa maintenance kasi maraming, hindi lang po isang branch itong railway po natin. Marami po itong branches na kailangan pag-aralan. Marami talaga sa mapipilian such as yung railway maintenance, yung rolling stock, yung track maintenance, signaling system. Ayan po yung mga vari po ng kinds ng pwedeng mapag-aralan sa railway engineering po sa amin. Since ito na-message si Nathan dito sa chat room natin na ikaw pa lang ay for admission sa course. So, what makes you interested to take the course? Yung naging interest ko po na mag-take ng course is yung naging unang-una na rin po yung naging hobbies ko na ang hilig ko po sa mga trains. And second po is nagkaroon po ako ng interest na i-take yung course kasi I want kasi po na magkaroon po sana ng mass rapid transit po sa province namin, which is the Bulacan, where po saan po medyo nag-i-sprawl na po siya at by some time maaari na po siya maging katulad ng Metro Manila. So ang ninanais ko po, yun po ang naging dahilan para mag-railway engineer ko is tulungan po yung local government namin to develop a metro system na magiging sustainable po at magiging accessible po sa lahat ng mga citizens po sa aming province. Kasi unti-unti na pong lumalaki yung province namin in terms of population and yung economic growth po namin is unti-unti malapit na po maging katulad ng Metro Manila, which is nandiyan na po yung pagdami po ng mga warehouses, ng mga factories. So yun po yung nag-drive sa akin na maging railway engineering. Especially na po na gusto ko rin po tulungan ang LGU, ang provincial government namin to build a mass rapid transit system na makakatulong po, hindi naman po na ma-resolve yung traffic na naging issue na rin po sa amin, but to also help our citizens to access the one place from another in a short span of time. Ito, for everyone who's na nandito sa loob ng ating Zoom chat room. Ito in your own personal views or observations. Anong masasabi ninyo sa kasalukuyang estado ng railway system sa ating bansa? Sige, simulan muna natin kay Anthony Miles. Okay po. For me po, yung state ng railways natin na yun, ako po yung more on economics and finance side. Ano po, yung national government natin na yun ay parang happy ako na piniprioritize nila yung railway, but kailangan talagang
i-prioritize talaga yung railway system natin kasi may nakikita akong mga aberya sa existing rail lines natin na makakadulot ng economic loss, at pati na rin sa hindi lang doon yun, pati na rin yung travel time na ating mga commuters na sumasakay sila ng mga iba't ibang transportasyon tulad ng tren para makapunta sa eskwelahan at sa trabaho. Dahil sa nawawalang travel time nila, parang sinasayang po nila yung pera nila, kaya maganda talaga yung i-develop pa lalo ang railway sector natin dito sa Pilipinas. Sige, ito naman kay Walter tayo. Okay po. First observations ko po sa kasalukuyan po ng state po ng railway systems natin. First po dito yung convenience po ng mga pasaherong sumasakay araw-araw sa kanilang trabaho. Since po kasi ang railways po natin ang metro railways po natin ay 3, yung isa po dyan yung bali pala 4, yung isa po dyan ay PNR. So bali kulang na kulang pa rin po pagdating sa dahil sa dami rin po ng pasahero na sumasakay siguro. For example na lang po yung Light Rail Transit 1. Since yung system po niya is light rail, so bali sa dinami-rami ng pasaherong sumasakay, mahirap siya pagdating ng mga rush hour tulad ng mga 6 or 7 probably, and sa hapon naman mga 4 or 5, minsan pa nga kahit peak hours marami pa rin sumasakay. So bale mga napapansin ko po dyan ay bad maintenance, tapos minsan yun nga, kada araw-araw may laging aberya sa loob ng isang LRT1, and ayun, nahihirapan yung mga pasahero na makasakay, at nagiging cause nga yan ng palaging late sa trabaho. At ayun, napaka-komplikado sa mga mananakay ang railway system sa ating bansa. Pero ang railway system ang pinaka magandang sistema para mapabilis natin yung transport system sa ating Pilipinas. Okay, ito naman, Tinitan. So far po, ang observation ko po sa ating railway system is hindi na po siya gano'ng kaganda. Medyo deteriorated na po siya. First of all, given na rin po sabi nga po ni Walter dahil sa LRT1 is yung paggamit po ng mga hindi mo akma vehicles para sa light. So, for example po, si Light Rail Transit 1, instead of Light Rail Transit po ang ginamit dito ng DOTR, they should at least use po heavy rail kasi po it can capacitate po ng mas maraming passengers within a single line. And given na rin po dyan na naging sample din po ng crippling transport system natin, si MRT3, nandiyan po na, although light rail po siya at kaya naman po ng mga rolling stocks natin, ang problem po is hindi po nagagamit yung mga bagong rolling stocks ng MRT3 dahil sa sunod-sunod nga po mga issue, which is the controversy po sa Dalian trains na mabigat po para sa railway system ng MRT3. Hindi po siya compatible between the signaling system of MRT3. At saka meron din po na iba't iba pa problems na makikita po natin. So sa MRT3, which is yung mga unang-una, yung mga sunod-sunod yung aberya na nangyari before the Sumitomo maintenance, and yung hindi ko po siguro makakalimutan po talaga na napanood ko po sa TV is yung accident sa Taft Avenue na naging sanina, yun na po yung nagsilbing way at yung nagsilbing signal natin na medyo nagde-decline na po yung railway transport sa ating bansa. And given na rin po natin na isa sa mga example po ng deteriorating LRT ng systems natin is si LRT dito po where wala pa po sa kalahati ng mga train sets ito ang nagagamit, and some of that and almost yung line po is hindi po na-utilize yung mismong heavy rail capability po nito dahil sa konti po ng demand, which is parang sayang din po kasi instead na nagagamit po siya full capacity and na-utilize po yung tamang nito is hindi po nagiging under capacity pa po at wala pa po masyadong sumasakay. Minsan po kahit rush hour na po, although may time na siksika po, pero hindi po siya sapat para po sa rolling stocks ng LRT2. At sa PNR naman po, isa po sa nakikita kong mas nasabi ko doon is hindi po siya ganoong napapaganda po ng government or ng DOTR kasi kung napapansin ko po is more on nagiging tinutubuan ho ng damo yung ibang rails, yung iba ho kinakalawang or either nagkakaroon po minsan ng mga service interruptions kasi yung pagkakalabag po ng rails is nasa lapag instead of nasa taas po katulad sa LRT at MRT natin. So
to sum it up po, sasabihin ko po na ang railway system po natin is unti-unti na pong nagdi-deteriorate at hopefully po na maayos pa po sana to ng Department of Transportation kasi hindi lang po isang taong mahanap ng permission dito, kundi kahit lahat po ng nasa Metro Manila or kahit sino po pumapasok ng Metro Manila at gumagamit ng transit systems ay maaari pong ma-permission din po ito. Okay. Siya naman. Sa mga status lalo na kay PNR, medyo na disappoint since yung rail line nila sa parting down tapos hanggang Cantanesa nagiging single track. Nagiging traffic na yun po yun. Tapos dahil since naayos na yung Skyway, yung ganyan na part, medyo nadidisappoint ako sa road night sa right of way ni PNR. Tapos yung mga scheduled trips sa South ay medyo hindi favorable yung mga schedule sa South kasi means laging may trip sa morning, may trip sa gabi, walang trips kasi sa mga hapon or before lunch kasi medyo nahihirapan sa mga nagiging riders doon sa South. And nakikita ko lang po sa tatlong lines like LRT1, LRT2, MRT3. Si MRT3 medyo at least medyo satisfying since maintenance naman yung mga rolling stock kesa sa dati which medyo improvements yun kasi sa past. Then si LRT2 for a couple of years naging medyo maliit yung train sets na ginagamit sa main line. Pero dumadagdag naman, medyo improvement naman, pero nagiging issue pa din ng rolling stock sa paggagamit kay LRT. Then si LRT1, which naayos pa din yung pinakabagong rolling stocks like si Gen 4 galing sa Mexico or Spanish. Since ayun ata yung gagamitin for Cavite extension. So overall sa mga performance sa susunod na medyo nasasatisfy naman ako. Pero they need to take seriously on rail transportation since yung nagiging road transportation sa NCR nagiging exaggerated talaga since tumataas kasi mga gumagamit ng kotse, laging nata-traffic, panibagong sa Skyway or kalsada sa NCR, nagiging short-term solutions since daming gumagamit na kotse, nagiging destructible talaga sa environment. So, rail transportation is a must to improve this. That's it po. So, ito naman, kay Carl Lenin tayo. Good afternoon sa mga naikinig. Sa akin, I will directly say this na ang sistema ng railway sa Pilipinas, ang estado nito is malayo sa kung ano talaga ang nararapat. Napaaraming potential ng railway itself. Hindi na ma-maximize yung power na kaya sanang gawin ng railway. Kailangan natin magdagdag ng maraming linya dito sa ating bansa. Kulang yung existing lines natin para masolusyonan ang commuting problems kasi hindi naman po maitatanggi na malala ang commuting problems at ang pinakamabisang paraan para solusyonan dyan ay ang railway po dahil napaatindi ng efficiency ng railway. Makakapagsakay ka ng thousands of people sa isang train set lang. Hindi katulad sa ibang transportation systems na ang mamahal ng gasol, ang mamahal ng presyo ng commute, lalong-lalo na yung mga long distance. Sa train, sobrang laki ng price difference nila. So talagang maamasa ang mga train kumpara sa other transportation systems. And unfortunately po, sa akin po, hindi po ako satisfied sa mga nangyayari sa railway system po natin. Lahat po ng linya, hindi po ako satisfied kasi po na kapansin-pansin po yung poor maintenance, lalong-lalo na po sa PNR na iilan lang ang naandar na train, pasira-sira pa ito at ang time interval sila ay umaabot po ng 1 hour. Sobrang laip po ng interval, so sobrang daming pa pong pwedeng isakay, pero dahil sa kakulangan ng train material is konti lang, hindi na i-servisyoan yung tamang bilang ng volume ng mga tao. Ang isa pa pong naa-disappoint para sa akin is yung, hindi ko naman po alam kung sinasadya po ba or hindi, pero yung
yung prioritization sa road sector is kapansin-pansin din kasi nag-a-adjust po ang railway lines sa paggawa ng NLEX, SLEX connector project. ENR po ang nag-a-adjust such as yung mag-single track sila sa ilang areas. Sana bigyan man lang ng prioritization yung maamasang proyekto gaya ng North-South Commuter Railway Project kasi yun po ang makakatulong talaga sa taong bayan po. Yun lang po yung na-observe ko po sa ngayon. Carl Vincent naman. So ayun, like lang nung sinabi ni Carl Lenin and ni Nathan na actually I'm not satisfied with the current situation ng ating railway system. Though currently they are investing to railway projects, pero they must also look into consideration din yung investing to the current operations and maintenance ng mga railway system natin kasi we are like po ng mga samples na nabanggit ng other members, meron tayong mga problems pa na sana ma-address muna natin while we are fixing for the long terms. Address muna natin din yung mga short terms, which is yung mga existing railway lines natin and other problems pa na would also have an effect sa convenience ng pasahero. So ayun lang naman yung akin. Si Miles. Sir, if tatanungin po ako if satisfied ba ako sa railway system, sa current situations ng railway systems natin, for me medyo halo-halo yung naiisip ko dito since dumidepende rin kasi sa linya ng tren na sinasakyan. For PNR, gaya po ng sinabi ni Carl Lenin na hindi rin ako ganun ka-satisfied kay PNR lalo na po sa current na nangyayari ngayon na nagsi-single tracking po sila prior na nag-a-adjust para sa road sector works gaya ng NLEX, SLEX. And ang dulot naman po nun is yung mga ibang biyahe po na delay, hindi po sila dumarating sa oras sa mga ibang istasyon gawa po ng single tracking. Ang worry po sa single tracking is paano kapag let's say may nag-shutdown na tren, may nasiraan sa area ng single track. So ang mangyayari talagang magbabara lahat ng daloy ng tren. So kung nasa Angman station sila, i-hold muna sila doon hanggang di naaalis. So doon pa lang po sobrang delay na po ang mangyayari. And for sa other railway lines as LRT1, medyo okay naman po. Medyo okay naman din po ako sa LRT1. And ang napapansin ko po sa LRT1 is yung mga aircon ng mga tren, specifically po sa mga generation 3 train sets. So yung iba po hindi po ganun kalamig, yung iba po sobrang init. For LRT2 naman, sobrang dami ko na pong naoobserbahan dyan simula po nung nagsumakay ako noong April 2022, like first train ride after for so long after ng pandemic. Ang napansin ko po kay LRT2 is let's say medyo matagal po yung interval, let's say mga 10 to 15 minutes. Then minsan po sa LRT hindi po nila pinapalabas lahat ng train sets na active. Out of 18 po kasi 9 lang po ang active. May mga problema po yung iba. And napansin ko rin po sa linya ng LRT2 after po sa area ng East Extension Project Pasantolan, nagiging masyadong matalon na po yung rails, pati nagiging maingay po yung rails kada dumadaan po yung train sa areas. Yun ang napapansin ko po sa LRT. Yun din po ang napapansin ko sa LRT2. Yung rails po niya is matagtag na rin po tsaka matalon. For MRT3 naman po, hindi ko po masyado masabi, pero sobrang laki po ng in-improve ng MRT3 mula po nung nag-take over yung Sumitomo sa rehabilitation ng mga tren. Yun lang po. Thank you. For the last question, ano yung mga recommendations na nais ninyong i-raise pagdating sa improvement in all aspects na railway sector? So mag-start tayo kay Carl Vincent. So ayun, sa akin actually unang-unang point ko dyan is the finances. I hope the government would continue to finance yung existing natin and also continue on investment sa railway projects. Next natin dyan is in terms of service naman yung mga existing railway lines natin. Hopefully ma-address nila yung mga actually ni-raise namin concerns already before
sa ating mga railway lines na mga short, at least have the short-term solutions muna before they fully implement the long-term kasi matagal pa yung long-term na yan. Another yung hopefully din is bigyan nila ng focus is the maintenance, especially to the rolling stocks ng ating mga railway system kasi ayun nga, like nung discussions kanina na examples yung mga problems natin like technical issues, mga sirang aircon, nakaka-affect convenience sa satisfactory ng ating mga pasahero. So hopefully sana ma-address nila ito. Mga simple problems lang naman ito na would greatly have an effect sa convenience ng mga pasahero. So at ma-address sana nila. Then lastly, isang is I hope na mag-train tayo ng mga personals up in the world class level at similar to sa settings ng sa discipline ng Japan or ni Hong Kong as well sa mga ating mga students mga railway engineering. Let's adopt what's being implemented world class. Let's be more mag-aral pa tayo na mag-aral into in the innovations or the research ng railways natin. So we could help our own railway system to be developed further. Isa pa pala. Last is yung sa historical natin. Saan ma-engganyo pa namin ang more students, more railway professionals to be involved on the historical preservations ng ating mga historical assets. Actually, nakakalungkot kasi that maraming tayong mga assets na nawawala for just no reasons. Minsan na napagdidis kita na bebenta na pala sa junk shop without knowing ng government officials natin or any historical any community na involved dito. So yun lang naman yung akin. Anthony Miles. Like Carl Vincent said, kahit short-term solutions lang pwede na po yun. Kasi napakamalaking bagay na po lalo na po sa mga commuters na laging nag-expect ng quality service and ng railway sector as well as maganda rin makapag-invest in government sa expansion ng railways, not just only in Luzon but also in Visayas and Mindanao para maka-experience na rin yung mga tao doon na makakatulong talaga siya sa parang tinataas yung ekonomiya at lalo na pa maging independent sila para makapili ng choices tulad ng pagpunta sa isang tourist destination at moreover po sa cargo transportation naman po maganda na naisip ni national government na magkaroon po ng redundant service tulad po ng cargo service sa PNR South Long Haul dahil para makapagbigay ng opportunity sa mga kababayan natin na yung railways na talaga ang nakakatulong para makahaon sila sa kahirapan. Thank you. Kay Carl Lenin naman. Ang sain po, ang maisasuggest ko po sa ating pamahalaan, more of hiling ko pala anyway. Ang hiling ko is sana taasan po ang budget ng mga ating railway line dahil doon lang po maipapaganda ang serbisyo, doon lang po natin maima-maximize kapag tinaasan po natin ang budget sa ating mga railway lines. Pangalawa ay yung prioritization na lumalabas sa road sector. Sana ma-divert natin dahil hindi naman ganun karami ang nasaservisyoan nitong road sectors. And worse, naaapalala pa ito ng greenhouse effect sa climate change na hinaharap ng ating mundo na alam naman nating napakadelikado kung hindi natin maimitigate. Ang pinaka-solusyon dyan is palakasin ang railway systems natin sa pamamagitan ng pagtataas ng budget at pagpa-priority dito instead dito sa mga road sector projects. Hindi ko naman sinasabing masama ang road sector projects completely, pero yung sobrang attention sa road sector projects is hindi na maganda minsan dahil hindi naman nasiservisyohan nitong mga road sector lahat ng tao eh. Hindi maamasa minsan yung lumalabas doon eh. Yun lang po ang maisasuggest ko po sa ngayon. Kay Miles naman. Ang suggest ko po dapat talaga nilang na I agree to the others na dapat talaga nilang pagtuunan ng pansin ng railway system dahil napaka-presyong pangmasa ng pamasahe dito. Sabi nga po ng isang kaibigan ko na isipin niya sa halagang 15 pesos kaya ka nang dalhin yan sa Makati or sa Taguig ang presyo ng tren.
or from Muntinlupa to Makati, sa halagang 15 pesos lang po makakarating ka na po dun. Ang pinaka-suggest ko po para sa ating railways is to preserve its history and i-prioritize po nila ito. Bagamat kailangan na rin po natin ng spread ang awareness ng mga tao tungkol sa history ng ating railway and kung bakit dapat ito i-prioritize. Dahil una sa lahat, ang railways are the backbone of our economy. Mas uunlad tayo and mas environmental friendly din ng railways. Bagamat marami ang umaasa dito, hindi ko lang po talaga maisip ang isang komunidad na walang railway or isang country na walang railway line. And ang pinaka-ano ko po dito is spread railway safety and railway history. And dapat talagang pagtuunan nito ng pansin. Yun lang po. Okay, kay Nathan naman. Sa akin po siguro ang magiging suggestion ko po for the DOTR is na magkaroon sana po silang long-term solutions such as building more railway lines na mas efficient at kung saan po pwede po itong servisyon yung marami pa pong mga pasahero either from provinces or to the urban setting like in Metro Manila. And second thing po na isang suggestion is subukan po nilang ibalik yung mga yung katulad po ng older tram systems natin or yung kilala po as Manila Tranvia kasi instead na magkaroon po sila ng jeepney phase out, buhayin po nila yung tram system na which is pwede po tutulungan yung mga drivers ng jeepneys natin na magkaroon po ng stable job under ng government. And the last thing po is patuloy na po sana na i-improve ng government ang maintenance and the service between the railways and our state and the facilities of each railway station. For example, sa LRT1, isa po sa makita yung mga lumang stations po ito, the comfort room, is patuloy po itong i-improve yung mga amenities ito and yung mga facilities na pwede po magamit for passenger mobility. And the last thing na lang po siguro na gusto ko pong i-ano sa DOTRs, gaya nga po nung sabi po natin lahat, is patuloy po tayo mag-invest sa railway infrastructure kasi mas efficient po ito compared sa road transport na hindi na po sa sinasabi natin inefficient ang road transport but yung time po na maaari po nitong i-shorten yung time po ng traveling from one place to another and especially po sa mga cargo trains na kung saan marami pong goods and service, marami pong goods na kailangan pong ma-deliver agad, lalong-lalo na po sa mga basic needs like food or yung mga clothing po na maaaring masira din pagka na-impact lang po. So, sana po ang maging ano po dito ng DOTR is number 1, i-improve pa, magkaroon pa po ng maraming railway lines and number 2 is patuloy pong i-improve ang railways, ang mga existing lines natin like buying rolling stocks or gamitin na po yung mga rolling stocks na dapat nang gamitin, gaya po ng sa LRT1 and most importantly is magkaroon po ng feasibility study to try to revive the old Manila Tranvia system in order to help lang po yung mga jeepney drivers natin na instead of having problems sa mga pacing out punto is to give them work. And lastly, number 4 is patuloy po natin i-improve ang amenities at yung mga facilities po na pwede pa pong magamit ng sa mga bawat stasyon ng train like comfort rooms, escalators, elevators, and even po yung mga shops stalls po. Yun lang po siguro yung magiging suggestions ko within the DOTR. Okay, kay Walter naman. For me naman po, I would recommend po naman, lalo na po sa ating government po, i-lessen po natin ang pagiging sa government pagdating sa mga railways po. Di natin siya pwedeng isantabi kumbaga, wag natin siya isasantabi kung pagdating sa mga projects. Kasi ang railway system talaga ang may huge impact sa ating kalipunan, sa ating mga mamamayang Pilipino para nang sa gayon maging convenient tayong lahat sa pag-transport natin kung saan man tayo magtutungo. And also gusto ko rin i-recommend po sana na kung sakaling magkakaroon man ng mga railway system na mayroong project para sa railway system pero sana maging concrete siya na plano, wag lang siyang sanang parang mag-implement ka lang ng isang project pero yung budget dito kulang. So bale, ang pino-point out lang natin dito sana kung long-term solution siya hanggang sa matapos yung project kasi recently may mga nababalitaan tayo na hindi natutuloy na o hindi natatapos yung rail line na yon kasi nga kulang sa budget or pinatigil dahil nga rin sa government. Yun lang naman, at sana maging tuloy-tuloy, magtulong-tulong ang government na buhayin o madagdagan pang railway system dito sa ating bansa. Yun lang, maraming salamat po. Okay, last but not the least, siya naman. Suggestion ko po sa rail lines is they need, again, sinabi ni Carl Lenin na
they need to prioritize muna si rail transportation kaysa muna kay road sector kasi since nakaka-exaggerate and nakadagdag sa greenhouse gases na nakakadami sa environment. Again, yung tollways hindi nakakamasa din yun since pang-edits ata yun. So, ang rail transportation, they doesn't choose na mga any like low, mid, or high. It doesn't matter. Kahit pasahero ko lang, okay ka lang. Then, another, they need to expand their budget sa rail transportation since ayun na magiging prioritize ni government sa rail transportation. Then, to expand more rail lines, reactivate the inactive lines ni PNR since may mga inactive lines na nakaipinar pa din pero wala pang rails doon. So, ayusin muna ang feasibility study nila doon if kung pwede sila gagamitin ulit yung right of way nila or panibagong right of way. Pangatlo is to know the history, to disseminate the facts, yung mga historical facts they need to aware ng mga public since ang daming ginawa ni PNR sa mga past card, nagiging backbone nagiging slingshot din sa mga bayan na makapag-tradings or mga cargo or makapasok sa mga passengers na puntahan. Then, fourth, they also to use cargo in PNR since di pa ata nagagamit yung cargo sa cargo since late 90s. They need to prioritize na to convert na mga cargos from road to railways para ma-digest yung mga ports sa kalsada ng ports or kalsada ng mga expressways din po. So, ayun, maraming salamat sa mga bumubuo ng Philippine Train Enthusiasts and Rail Fans Club sa pagsama ninyo sa ating episode ngayong hapon. And I look forward for more episodes talking with you about the railway sector ng ating bansa. Ayun, maraming salamat. Again, this is Gab Humilde Villegas for Kwentuang Random, the podcast. You may catch our past episodes on different streaming platforms. It is available for free on Spotify, Google Podcast, Radio Public, Pocket Cast, and Player FM.